Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Disclaimer, bago tayo mag-start dito, gusto ko ipaalam sa inyo na hindi ko balak mang-offend ng paniniwala, mga kababayan ko. Yung mga tungkol sa mga albularyo, sa mga manggagamot, sa mga kulam, mga sapi-sapi ng engkanto o hindi, kung akong tatanungin nyo, palagi namang sagot ko dyan, hindi ko alam. Hindi ko naman talaga alam. Pag sinabi kong hindi kasi totoo yan, kailangan ko mag-explain eh. Hindi ko naman may explain kung bakit hindi siya totoo. Pag sinabi ko naman totoo yan, kailangan ko rin na naman mag-explain para masabi na totoo yon. Ang sagot ko, hindi ko alam. 'Di ba? Pero ang ginagawa ko, nagsusuri kasi ako. Sana kayong mga nasa spiritual na larangan na yan, ay huwag kayong magagalit sa mga taong katulad ko. Kasi darating ang time, mga kababayan ko, sa ginagawa nyo, may magtatanong at magtatanong dyan. Palagi na lang ba kayong magagalit pag tinatanong kayo sa ganyang bagay? 'Di ba? Hindi nyo kasi matatakasan yan kasi yung ginagawa nyo kasi ay beyond normal. Hindi siya normal sa mga conventional na panggagamot or sa mga pangkaraniwan na ginagawa sa ospital para magamot ang isang tao. Hindi siya katulad nun. Kakaiba yung taglay nyo. Kung tatawagin nyo bang kapangyarihan yan or talento, kakaiba yan. Kaya sa aming mga tao na nag-iisip, hindi mo kami pwedeng pigilan na magtanong. 'Di ba? Kasi unang-una, yung ginagawa nyo, hindi naman basta-basta napapag-aralan niya ng kung sino-sino eh. Unlike yung pagiging doktor, di ba? Mag-aral ka, pwede kang kumuha ng pagiging doktor. At pag nakatapos ka, nakapasa ka ng exam, gano'n na. Sa inyo kasi, kahit hindi nakapag-aral, kahit na pwedeng i-acquire yung knowledge na yan kung karapat-dapat kayo. Parang gano'n yata standard nyo, di ba? Kaya may intindihan nyo sana kung kami ay magtatanong. Para maunawaan namin kayo, di ba? Pag-effortan nyo rin sana na kami ay sagutin din. Huwag kayong magagalit. Ha? Huwag kayong yung laging galit pag tinatanong. Yung, kung ayaw mong maniwala, huwag mong panoorin. Unang-una, ito mga nire-react kong video ay nasa public kasi ito. Pag nilagay nyo sa public ang video nyo, pinahihintulutan nyo ang kahit sinong manood niyan. Kahit pa ayaw ng ginagawa nyo, mapapanood yan kasi nilagay nyo sa public. One way or another, makakahanap ng way na matagpuan yung video nyo at may masasabi dyan sa video nyo. Ngayon, kung ayaw nyo may masabi sa video nyo, i-private nyo yan. Wala talaga makakanood nyan. 'Di ba? Pero dahil nilagay nyo sa FB or sa YouTube, mapapanood namin lahat yan at karapatan namin magbigay ng opinion, entitled kami doon sa napanood namin. Under ng saligang batas, may freedom of expression tayong tinatawag. 'Di ba? Kaya wala kayong karapatan na magpatahimik sa kahit kanino. Kung tingin nyo, mali yung sinasabi namin, sagutin nyo. O mali ang pagkakaintindi mo, ganito kasi yan, bla 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 bla. Pero never nyo kaming pipigilan sa gagawin namin. Ngayon, marami kasi itong video na to eh. Kaya lang kadalasan, hanggat maaari sana, ang ipapareact nyo sa akin, sa YouTube. Sa Facebook, hindi ko alam bakit, sobrang bagal. Maraming video na masarap reactan sa Facebook eh. Kaya lang sobrang bagal talaga. Nuknukan ng bagal. Hindi ko alam sa connection ko ba yon or sa, mabagal. Pero pag sa cellphone ko naman piniplay, naman... okay naman siyang i-play, Pero pag sa sa PC, pagka piniplay ko na, yung tigil siya ng tigil, nakakabwisit. Anyway, mga kababayan ko, meron tayong isang re-react dito. Ito ay kay Babaylan EJ Divine Healer. Babaylan daw. Babaylan EJ Divine Healer. So, ito yung isa sa mga video niya, So, meron siyang ipapakita dito. I-play ko lang, mga kababayan ko, para maintindihan natin kung ano ba ang nilalaman ng video na to. 8 mga kakaibang bagay na kayang gawin ng isang manggagamot o may katungkulan sa espiritual.
Iilan sa mga bagay na ito ang hindi kayang ipaliwanag. Alam mo, bilib din ako dyan, ano? Bilib ako din yung natutumba-tumba na ganon. Feeling ko may scientific basis yun eh. May scientific explanation basis. May scientific explanation yun na hindi ko palang naiintindihan kung ano yun. Pero dito sa isa, yung nakita ko dito sa bandang huli, alam ko na itong technique na ito. Mamaya, yung kutsara, papakita ko sa inyo ha. Ng mga scientifico o mga mortal. Ano sabi? Sisimulan natin ang Ano sabi mo? scientifico na ito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga scientifico o mga mortal. Oh, so hindi daw kayang ipaliwanag ng scientifico o mga mortal. Sabi ni Babaylan EJ. 'Di ba? Sisimulan natin ang video sa pagyupi sa kutsara na ito, mga kapanati. Angat sa taas. Susunog yung kutsara. Ang mga bagay na ito ay hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga mortal o para sa mga normal na mga tao. Ang mga yun ay palaisipan pa daw. Not anymore. Hindi na. Di ba? Kahit ang mga ibang lahi ay naisubukan ang mga bagay na ito. Diba? Dito ako nabubwisit min eh. Pagka ito uri ng for me, wag naman sana ma-offend si Babaylan EJ. The way mo i-present yung sinasabi mo parang ikaw lang ang nakakagawa niyan. 'Di ba? Try ko lang itatry ko lang na i-debunk yung ginagawa mo. Walang personalan to ha. Video yun nire-reactan ko. Hindi ikaw. Hindi naman kita kilala eh. 'Di ba? Pero dito yung video mo na to, i-debunk ko to. Panoorin natin kung paano mayupi ang isang bakal gamit lamang ang daliri at ang isip. Kutsara naman to. Ilandok ko pa. Ginaw ito. Lagi mo doon nga, natupi eh. Ito pa kaya? Tama. Banda ka sa akin. Tingnan may higit. Hello, angat sa taas. Susunog yung kutsara. Sinat. Ano kaya yun, Dad? Paano daw yon? Ito explain natin. Ang tawag sa technique na yun ay ratcheting. Matagal ko nang yan dahil nanonood ako kay James Randi. Matagal na tong video ni James Randi na to. Early 2000 pa or 1980s pa yata to to video na to Pero nakita ko sa YouTube. 'Di ba? Yan yung trick ng mga magician na ginagamit. Ang tawag diyan ay ratcheting. Pa-explain natin, Sir James Randi, ano po ba yung ratcheting na yan? Isa ito sa mga technique ni Uri Geller. Kung kilala nyo si Uri Geller, yung Israeli na nagbe-bend ng spoon. 'Di ba? Ipa-explain natin kay Sir James Randi, ano po ba yung ratcheting na yan? Yung tinatawag na ratcheting, no? Para tayo ay so ito yun The metal is beginning to crack here. It's breaking. Yeah, see, And he's just look, doing it's becoming, it's like Look, putty finish it. wax. You see, look, and keep stroking look it at this. here. You see the no, don't. You see the crack is becoming bigger. Yep. I melt the metal down, so How? I want it to bend. I just say bend. Yeah, you melted it. You see? Now wait a minute. Keep stroking your keys more. And people at home, want your watches to start working, or if there is a radio that is broken, want it to start working. Television broken. Kasi ito si Uri Geller na to, maraming tagahanga to, paniwalang-paniwala talaga sa kanya. Nakakapag-bend siya ng spoon. Wanted all those broken things. Forward natin. Who started working? I felt that claim had to be challenged. The media, even some scientists, were taking the Geller phenomena seriously. So I decided to show, for starters, that I could at least duplicate these effects using trickery. Now, a key can be displayed in such a way that it looks like it's bending. For So ito ito naman ang gamit niya dito, susi. example, just by stroking it, you'd swear that it's bending right up before your eyes. Magicians call this process ratcheting.
But to do this, the key has to be bent in advance. The hard part, of course, is how to go about bending the key without letting them catch you. Now, there are several ways. I could, for example, take it and press the tip against the top of the table. That would do it. Or, in shifting my chair backwards or forwards, as I just did, I could have taken it and dropped it below the level of the table and pressed the tip on the chair I'm sitting on, which is exactly what I just did. Did I fool you? So, ito kasi ang ibig sabihin ni James Randi. Balikan natin yung video ni Babaylan EJ, no. Balikan natin yung video niya. Dito sa part na to, nakabend na daw talaga yung spoon bago pa magsimula yung trick. Kung i-analyze natin ito, tong video na to, mga kababayan ko. Pagmasdan niya yung kutsara. 'Di ba dito, this time ito straight pa to. Straight pa. Pero pagmasdan niyo pag kinuha niya na yung kutsara. Kinuha niya na yung kutsara. Panoorin natin kung Straight pa yan, Kukunin ngayon ni Babaylan EJ, ang isang bakal gamit lamang ang daliri at ang isip. Kutsara naman to. Kukunin niya yung kutsara, tetestingin niya pa, Pero yung hawak niya dito sa part na to, bebend niya na yan. Palusot niya na lang yung pinangkapi niya, 'di ba? Pero kung makikita niyo dito, hayan, binibend niya na yan. Binibend niya na yan. So, dahil na-bend niya na yon, diba? Di niya na pinapakita, nakikita niyo kung paano niya dinidiinan to. Dinidistract kayo kinikwento niya kayo, pero binibend niya na yung part na yan. Ayan nakikita niyo kung gaano kadiin. Kung paano niya inaano. Nakaganyan na hawak niya Yung hinlalaki niya, nakaganon na. Diba? Para hindi niyo mahalata, binibend niya na yan. Diba? Panoorin pa natin. Tupi ito pa kaya? Ngayon, dahil na-bend niya na yon, ano niya ngayon yan, di ba? Tingnan maigi. Hello, Umaangat. Di ba? Paano nangyari yon? Ratcheting kasi ang tawag dun So dito, tingnan nyo ako, may kutsara ako dito. Ulitin natin Ulitin natin, hindi, dapat straight pa Ang mangyari dyan, ito yung straight pa yan, Ngayon, ang gagawin ko, kukwento-kwentuhin ko kayo. Hindi nyo namamalayan, binibend ko na to sa isang kamay ko. Pag manipis na kutsara kasi kayang-kaya yan Di ba? Halimbawa, kwento, hindi nyo namamalayan, binibend ko na to, di ba? Kwento. Tapos ang gagawin ko ngayon, bigla ko na i-cover dito sa dito sa kamay ko. Tapos pagka papabend ko na, di ba? Alam mo yung movement kasi ng kamay, di ba? Wait lang, ayusin ko lang. Dito straight pa, di ba? Pero kung aanuhin ko, paano ba magandang angulo? Kung ipapakita ko sa inyo, masyado naman bend tong ginawa ko. Di ba? Yung movement kasi ng kamay pag-aralan muna natin yung ginagawa niya. Yung assist yung pag ganun niya, Di ba? Dito nga pagka binababa ko yung daliri ko, i-full screen ko muna. Di ba ito naka-straight nga naman pero pag ginaganon-ganon ko kunyari, yan? Pansinin mo yung movement tong kamay niya. Hindi ko lang magawa ng perfect, pero may isa pa akong trick para maipakita i-ratcheting na yan. Nakikita mo itong daliri niya dito. Pag i-rewind mo, na-hyperextend niyang ganon. Tinan mo Ito lang ang tingnan nyo, itong part lang na to. Yung sa may daliri dito. Hello, ini-straight niya Di ba? Susunog yung kutsara. Naging ganto na yung daliri niya. Hindi na susunog yung kutsara. Anong nangyari kasi, nakaganyan yung daliri mo, din biglang ginanon mo na. Naka-assist lang tong Kasi nga, di ba, ganyan muna. Then, ginaganon-ganon mo, tapos inaano mo. Kaya, umaangat tuloy yung kutsara.
'Di ba? Pero kung lagdag tuloy. Pero kung papanoorin nyo to, nag-hyperextend yung daliri niya, men eh. Just imagine from this, nakaganyan yung daliri niya. Pagkatapos ng trick, nakaganon na. Tingnan mo. Sa taas. Oh. Yung daliri niya, pababa ng pababa. Did you see that? Nahuli niyo yung trickery niya. May isa pang uri ng ratcheting eh. Ito naman, natutunan ko kay kay Nomer Mindmaster. So, ulitin natin, straight to. Mga kababae, straight to. Then, kakwento-kwentuhin ko kayo, ibibend ko tong spoon, di ba? Hindi nyo namamalayan, binibend ko na to. Tapos, ihaharap ko ngayon sa inyo to. Ngayon, ibibend, nakaharap sa camera, ibibend ko to, ha? Mabibend siya, mabibend. Tapos pagharap mo, nakabend na. Kasi nga, nakaharap, ginaganon ko yung kamay ko. Diba? Pag kasi nakaharap to, hindi nyo masyadong makikita na nakabend yan eh. Pero pagka minamagic ko yan sa harap nyo, mabibend. Nagbibend siya ng kusa, diba? Nagbibend siya, oo. O, nagbibend. Pag bend na siya. Hindi nyo na malaya. Kasi nga, ratcheting ang tawag doon. Same din ang ginawa niya. Kaya lang, ibang style naman. Nakaganyan yung kamay niya nung una. Tapos habang kinikis-kis niya to, bumababa, nag-hyperextend yung kamay niya. Kasi ang trick nung pagkaka-bend nito, dito pa lang eh. Nung ginamit niya, palusot niya, kunyari, ginamit niya yung yung kutsara. Tingnan mo, ha? Ginamit niya yung kutsara. Tapos makikita mo dito, bebendin niya na ng kamay niya yan. Ito, banda rito. Nakita mo, dinidiinan niya na yung kamay. Nakagano na yung thumb niya, oh. Hawak niya na dito. Ibig sabihin, inaano niya na yung kutsara. Diba? Hindi mo magagawa yan sa ordinaryong yung makapal na kutsara. Nag-inidor nga na, tupi eh. Ito pa kaya? Tama. Banda ka sa akin. Pansin mo, kino-cover niya lagi. Ganyan, Ang maigi. Una nakaganyan eh. Tapos biglang naka-hyper. Hello, mauwangat sa taas. Diba? Susunog yung kutsara. Did you see that? Nag-start yung daliri niya nakaganon. Para mo makita. Nag-start yung daliri niya nakaganon. Nung natapos siya, nakaganyan na. Tingnan nyo. Di ba ganyan yung daliri niya nakataas? Hello, mauwangat Tapos sa taas. dahan-dahang bumababa. Yung kutsara. Di ba? Nakaganon na yung daliri niya. No? Di ba? Hindi, maniniwala ba kayong debunked yun? Hindi, bahala kayo kung maniniwala pa rin kayo sa ganyan, Pero sa akin, dahil nahuli ko na ratcheting yung ginagawa niya, trick ng mga magician, paano na lang yung mga panggagamot na gagawin niya na to? Diba? Tandaan nyo ha, hindi naman lahat ng trick ng magician alam natin kung paano ginagawa eh. Nabubuhay ang mga magician sa secret. Diba? So dahil na-debunk na natin yung isang bagay na ginagawa niya, yung ini-extend niya lang yung niya. Halimbawa, naka-bend na ganyan, Tapos, magbe-bend siya ng ganon. Diba? Yung gumaganon. Dahil in-extend niya na yung daliri niya na ganon. Doon pa nga lang nahuli na natin siya. Paano pa yung mga panggagamot na ginagawa niya? Baka mamaya mas malupit na yung trick niya na doon. May mapapaisip ka namin eh. Dahil nagawa niya yung isang trick na yon, di lahat na lang ng panggagamot niyan, trick na rin. Diba? Tapos sasabihin hindi daw na-explain ng kahit sino. Marami nang gumawa niyan. 70s pa yata yung si Uri Geller, ginagawa na yan eh. Na-debunk na rin ni James Randi yan eh. Di ba mga kababayan ko? Hindi, wag sasama ang loob nyo sa akin. Di ba? Nagigets nyo yung point ko?
doon sa spoon na yon, na booking na natin siya, na trickery yung ginagawa niya. Paano pa doon sa panggagamot niya? Kasi parang pinoportray niya dito, manggagamot talaga siya eh. Tapos hahaluan niya ng magic trick. For me, it's uri ng panloloko yun. For me. 'Di ba? Maliban na lang kung aaminin niya na entertainment yung ginagawa niya nung una. 'Di ba? Kasi yung na-experience din natin kay Sir Nomer Mindmaster yan, 'di ba? Yung ginaganon-ganon niya pa yung, hindi ko maintindihan ba't kailangan gumaganon-ganon pa ng kutsara. Tapos biglang tinan nyo magbe-bend, pero makikita mo naman yung daliri niya ginaganon. Tingnan nga natin yon, yung video na yon. Huwag kayong magagalit ha, 'di ba? Tingnan natin yung video yun, Nomer Mindmaster. Yung kay Julius Babaw. Hindi naman lahat ng kasi niyan katulad nito, no? Ito na-debunk na rin ito ni James Randi. Tama, James Randi. Kay Heinrich. May gumagawa na rin yan before. Ito naman yung pen din. Pakita natin Kasi tinesting yung pen, ito yung gumagalaw na pen, 'di ba? Yan din yun basically ganyan din yun Ang ginawa niya lang, 'di ba? Nagagawa na din yan, din si James Randi din ang gumawa niyan. Dinebunk na rin ni James Randi. Way that normal currents of air that are present all the time would not move the pencil. For example, diba? It moves very, very easily. All right. Na-debunk na rin ni James Randi yun. Trickery yun. Yung mga ganung bagay. Kaya lang may hinahanap akong video ni yung tungkol do sa spoon ni Nomer Mindmaster. Ito ay yung kay Julius Babaw, no? Nomer Mindmaster. Ito yung mo kung paano mo magagamit ang iyong pag-iisip para makagalaw ng isang bagay. And we have a fork, no? Yeah. Tingnan natin kung mabibend mo yung fork na yan using your mind. Pero bago yan, this is called telekinesis. Tama ba? Okay. Ang ayoko lang sa ginagawa ni Nomer, no? Pinapaniwala niya talaga yung tao na may panloloko yun for me. 'Di ba? Katulad niyan natapi ko na to before. Direct yung fork para makita ng mga viewers natin na live tayo, no? Yeah. Actual to na mapapanood nila. Yes. Telekinesis is a form of science, pa? Ano ba siya? Tele kasi means distance. Kinesis is movement. So actually ang mas proper term nga is psychokinesis. Psycho, hindi tele. Okay. Okay. It's a fork na galing sa kanila. Let me touch it first para sure tayo. Akin na, Papo. Ayan kaya to. Ito yung fork, Di ba? Nakita ni Julius Babaw agad yung first trick. Kaya to, malambot to Malambot naman talaga yung nabibili sa Divisoria na ganyan. Talaga, kaya? Sige nga, gawin mo. Hindi, sabihin, kanina kasi yung pinahawak ko kay Nomer medyo matigas. Di ba, may pinahawak kay Nomer kanina medyo matigas. Gumanon siya. Di ba? Ito medyo manipis-nipis. Ayan, para makita lang nila. Ayan, But it's nakikita your ko. normal fork sa bahay. Yes, Normal fork. yes, normal Pero kahit fork. anong gawin kong bend dito, hindi ito mag-bend. Unless i-bend ko siya. Kailangan pagkatapos ito, Nomer, turuan mo ako paano mag-bend ng fork using my mind. Subukan muna natin siyang pagalawin. Sige, pagalawin muna natin. Pwede ba? Oh my gosh. Kita ba dito? Kita ba? Teka, pag-focus natin sa ating director. Walang Ayan, special pakita effects nyo, to guys. Totoo to. Live. Actual yan, actual na napapanood nyo sa inyong mga tahanan. I'm doing this para walang tali. Walang tali yan. Kami mga saksi.
Oh my God. Alam mo kung ano, yung anong trick doon, nakuha ko na. 'Di ba? Nakikita mo yung sing-sing niya, magnet itong sing-sing niya na to eh. Yan oh, itong sing-sing niya na to. Paano ko nalamang magnet yan? Wait lang ah. Medyo hahaba itong video natin eh. Medyo hahaba itong video. Na-discuss ko na rin ito before. Pero gusto kong malaman nyo, no? Gusto kong malaman nyo yung totoo. I'm so sorry, kailangan i-bulgar ko ito. 'Di ba? Dito sa, YouTube channel niya na Nomer Mind Master, na ano niya na to eh. Na ano niya na tong trick na to eh. Nandyan din yung sing-sing na yan. Panoorin natin to ha. Nandyan din yung sing-sing na yan, men eh. Nangyari rito? Binigyan mo ako ng... Binigyan kita ng tansan. Sabi ko, Noms, nakabend ka na ba nito ever? Okay, pero this time hindi ko susubukang i-bend yung tansan. Pero, syempre kung dito ko siya ilalagay, kasyang-kasya. Tinitesting niya eh. Kung mapapansin nyo mga kababayan, may sing-sing siya dito. Ayan oh. May sing-sing siya. Nakita nyo ba yung sing-sing? Ayun yung sing-sing niya oh. Yan. Same na sing-sing yan doon. What are you gonna try and do? You gonna open the tansan inside? Yeah. No. Ngayon, ipapasok niya sa puwet daw kunyari. Shut up. Paano nangyari yon? Na-topic na sa Breaking the Magician's Code yan before eh. 'Di ba? Medyo nalayo na tayo pero enjoy naman kayo nakikinig, 'di ba? Breaking the Magician's Code. Mask Magician na lang pala. Mask Magician Bottle Cap. Na-discuss na ito yan oh. Kaya nakita ko na agad yung sing-sing niya eh. Oh. Here's a trick that street magicians use to convince their audience they have freakish powers. Same nung trick. A cap and an empty bottle are all it takes. The magician taps the cap on the bottom of the bottle to prove it's solid. But watch. With the cap resting on his fingers, he continues to tap until it's inside the bottle. The metal cap has penetrated the glass without breaking it. Seems pretty freaky to me. Maybe he has magic powers after all. So, does the magician have special powers? Or is this just another one of his tricks? I think you know the answer. The first secret is wearing. May magnet yon. And powerful enough to attract the metal cap. The second secret is the bottle cap, or the fact that he has 2 bottle caps. When the illusion begins, one cap is inside the bottle, nandun na sa loob, placed by the magnetic ring. The outer cap is tossed up from his hand and caught by the ring, while the cap inside is released. It appears that it has passed through the glass, but we're really seeing the cap that was inside all along. Ha? Ganyan yung trick. So, ibig sabihin, itong ginagawa ni Nomer, tricker ito. 'Di ba? Wala talaga siyang tunay na power. Kasi kung mapapansin mo, yung ginawa niya na to, nung, pag gano'n niya, tinan mo, pagmasdan mo itong kamay niya na to ha, yung right na kamay niya, biglang tinago niya na sa likod niya. 'Di ba? Ibig sabihin, tsaka napapansin niyo itong sing-sing niya na to, yung sing-sing na yan, magnet ito. Kaya kung babalikan natin ngayong tong kay Julius Babaw,
na gumagalaw. 'Di ba? Tingnan nyo yung sing-sing niya na may magnet. Tingnan mo ha. Nilalapit niya yan, men eh. Oh my gosh. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Gusto ko matuto niya. Oh, isa pa. Asan ba yung camera? Dito. Oh, yan. Nagdi-distract na naman siya. Asa ng camera? Pero nakikita mo dito, binibend niya na to. Yan. Tingnan mo ha. Kung paano siya gumawa ng trickery. Dinidistract kayo ni Nomer eh. Gusto ko matuto. Asa ng camera? Pero nakikita mo ito, hinahawakan niya na to. Yan, hinahawakan niya na yan. Umikot. Asan ba yung camera? Asa ng camera? Pero yung daliri niya, ito na yung, Dito. Diba? Binibend niya na yan, dinistract lang kayo. Tapos pag ginaganyan na yan, tama? Naka-UP na agad. Oh my God. Tama, bago niya pakawalan yung isuslow motion natin ha. Binibend niya na yan eh. Bago niya pakawalan yung yung tinidor. Umikot. Izoom ko na maigi para makita niya mga kababayan ko. Bago niya pakawalan yung tinidor, nakabend na yun. Asan ba yung camera? Dito. Oh. Pagbasdan niyo yung pag kumawala yung tinidor ha. Ayan nakabend na yung tinidor bago niya pakawalan sa kamay niya. Nung ginanon-ganon niya, na? Diba? Nililito lang tayo nito. Nililito lang tayo. O yung bending naman, yung bending. Di ba, men? Oh my God. Yan na. O ngayon, isa pa I'll do it from here again. Watch very close. O ngayon, yung gaganyan-ganyan. Hindi ko alam ba't kailangan ganyan-ganyanin mo pa. Pwede mo namang on the spot na Dahil ginaganyan-ganyan niya yan, nakita mo kung paano niya hawakan, kung paano niya hawakan yung See yung time, nag-bend. Oh, hahawakan niya uli yan. Pag hawak niya, ganyan ang paghawak niya, men. Tinadyo tong kamay ko, ganyan niya hawakan. Kasi nga, binibend niya sa kamay yan habang ginaganon-ganon niya. Didiinan niya yan. Tama Habang nakita mo, nakaganyan siya. Yung daliri niya pati nakaganon. Kasi nga, binibend niya na yan eh. Yan time na yan, binibend niya na yan. Kaya pag tiningnan mo, nakabend na yan. Hindi ko alam ba't kailangan ganun-ganunin niya pa eh. Alam mo lumalambot. I started with that. Eventually. Oh my God! Grabe naman. Di ba? Nakita nyo na naman yung trick na ginawa niya. Hahawakan niya na naman. Slow motion natin ha. Slow motion natin ha kung paano niya hawakan. Hahawakan niya na naman uli. Ngayon, the way niya hawakan, papaganon. Kunyari, ibabalik niya ganon. Pero iti-twist niya. Tinwist niya eh. Tinan mo. Tinwist niya. Nakita nyo? Tinwist niya, di ba? Pinalupot niya yung tinidor na yon. Tapos ngayon, hindi niya na ipapakita. Nakikita mo, bago niya ibigay kay Julius Babaw, naka-twist na yung tinidor. Di ba? Ay, grabe. Ayun naka-twist na bago niya ilapag kay Julius Babaw eh. May HD pa ba to? Sa 1080p natin, sana gumana sa 1080p. Tingnan mo ha, nung binigay niya yung tinidor, naka-twist na yan, men eh. Ayan naka-twist na yung tinidor eh. Nung binigay niya, kaya tuloy pagka... Los? Ano gagawin ko? Gagawin ko gala. Go like this. Yung gusto ko makita. Ito, itong finger na yan.
Kaya mo i-point ng pag-ganon? Yan, perfect. yan. Isasarado to. Isasarado kasi makikita nga na twist na. You will be able to feel this. Feel that? Yes, parang may kuryente sa finger mo. Niloloko yung tao, ano? Kaya tuloy pag ginanyan mo, twisted na yan. Ayan, oh. See? It's twisted. And twist. Ay, Oh my gosh! What did you know? Paano ba nagawa mo? Bumaloktot. Bullshit.